Hello guys, welcome back dito sa Usapang Relohan. Welcome back dito sa aking YouTube channel. And for this video nga, ang topic na pag-uusapan natin is about water damage. Ito guys yung dahilan kung bakit madalas tayo nagpapaayos ng ating mga relo. Sa paayusan, pabalik-balik tayo ng sa paayusan na pinaayusan natin ng relo at pabalik-balik yung sakit ng relo kasi guys napapasok siya ng tubig. At sa video nga ito, makikita ninyo kung ano nga ba ang nangyayari sa isang relo kapag yung makina niya guys is napasok ng tubig. At kung gusto mong malaman kung ano nga bang nangyayari sa isang relo kapag nabasa yung loob, yan guys, tapusin mo ang video ito para maiwasan mo din ang mga ganitong pagkakamali kung isa kang tao na gumagamit ng relo o orasan sa iyong mga kamay o sa iyong mga braso pala. At yan guys, kung napapanood mo ang video ito, huwag mo sanang kalimutang i-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at pakihit mo na din ang notification bell dyan sa baba. At yan nga guys, maraming tao na gumagamit ng relo ang hindi aware na nasisira ang kanilang relo dahil sa sarili din nilang kagagawan dahil nababasa nila yung relo. Halimbawa guys, kababattery lang o kaya naman kapapagawa lang ng kanyang automatic watch. Dahil luma na yung mga gasket niya, yung kanyang mga yung kanyang salamin, yung gasket niya sa salamin, yung tubo niya, dahil mga gasgas na yun o nagbabakbak na yung nilalapatan ng gasket is madalas talagang napapasok siya ng tubig at pag napasok ng tubig yan guys, yung inyong mga relo, papasok yan dun sa makina at dyan na guys magsisimula yung sira ng inyong mga relo. Kahit pen guys is G-Shock o diverse watch, kapag yan guys is may kumulubot sa gasket nyan o naluma yung gasket nyan at alam naman natin yung goma guys is katagalan ay sa paglipas ng panahon tumitigas yan guys at hindi na nagiging flexible, tumitigas. Pag tumigas na guys yung gasket is mataas ang chance na makapasok yung tubig kapag binasa natin yung relo, makakapasok siya dun sa makina at dun na guys magsisimula at magsusunod-sunod ang sira ng ating mga relo. Kasi guys, gumagawa yan ng ang tubig guys pagka pumasok yan sa ating mga makina ng ating mga relo is yung tubig guys is tumitigas yan hanggang bumara siya dun sa mga mechanical. At kung digital naman yan guys, kung digital watch naman yan, ay bumabara yan dun sa mga maliliit na connection dun sa circuit board nung digital na makina. Yan guys ang nagiging cause ng sira ng ating mga relo. Yan guys, common na common yan, yung mga water damage na relo. Marami guys akong nagagawa na mga relo na hindi alam ng may-ari na nababasa na pala nila o nabasa na yung loob pala nung kanilang mga relo. At minsan guys, sisisihin pa yung technician kung bakit madaling nasira yung kanilang mga relo. Kahit ano pa yan guys, kahit cellphone, kahit relo, kahit ano pa mang gadget yan guys, na merong mga maliliit na pyesa o mechanical dyan sa loob, kapag kayan guys is na water damage, mabubulok yan at hindi na yan mag-work. At yan guys, meron akong ipapapanood sa inyong video na ano nga ba yung pwedeng mangyari sa relo kapag nabasa yung makina. Kahit yan guys ay ilang araw pa lang siyang napapasukan ng tubig sa loob, maaari siyang mag-cause guys ng sira. Ito guys, simulan na natin yung video. Meron tayo dito guys dalawang example ng relo na water damage. Ganito guys ang itsura.
Ganito guys ang itsura ng makina ng relo kapag ka natsambahan na mabasa yung loob. Tulad nito guys, ito ay isang Citizen na 8200 machine. Ito guys ang naging problema niya nung nabasa ng tubig yung loob o yung makina. Ito naman guys isa ay isang Casio Quartz at ang makina niya guys is 2030 machine. At ito guys ay nabasa din. Yan guys, kung makikita ninyo, nagkukulay green o nagkukulay berde yung kanyang circuit at coil. Pag ganito guys ang makina at ganito ang pagka water damage is nire-recommenda na namin na palitan na ng makina kasi guys kung umandar man ito is magluloko na din. Hindi tulad guys nitong automatic watch, kung makikita ninyo kahit nabasa siya ay umaandar pa din. Matibay guys ang automatic watch kasi guys puro bakal ang laman yan. Ngayon guys ang nangyari dito sa automatic watch is kung makikita ninyo hindi gumagalaw yung rotor. And guys sa bidyong ito malalaman ninyo kung bakit hindi gumagalaw. Ayun guys, nabarahan siya ng mga amag o lumot na natuyo gawa nung tubig na pumasok dito sa loob. Ito guys yung naapektuhan dito sa makina. Yung kanyang rotor o yung kanyang automatic system. Ito guys tubig pag nakapasok sa makina ng inyong mga relo ay talaga guys ay ito ay nakakasira. Tulad ng ibang bakal guys, kapag kayan ay nabasa at nababad sa tubig at natuyo, hindi sigurado guys na meron yan kalawang. Katulad nito guys, kailangan ko pang i-hot air para maalis yung mga amag o yung mga ayan guys, corrosion na na-build up dito sa nilalaroan ng rotor nitong Citizen na 8200. Ito guys yung dahilan kaya bawal mabasa ang ating mga relo. Pwede naman siya guys kapag pwede naman siyang mabasa kapag sigurado kayo sa sarili ninyo na ang relo ninyo is waterproof talaga o hindi napapasok ng tubig. Kasi guys kapag yung relo ninyo kahit pa yan is automatic watch o diver's watch, kapag yan guys natsambahan na mabasa ng tubig, magbi-build up ang corrosion dyan sa loob at makakasira yan guys sa performance ng makina pati sa kanyang mechanical. Ito guys, maswerte itong makinang ito kasi guys mga ilang linggo pa lang o ilang araw pa lang, siguro mga 5 araw nadala na kaagad guys sa pagawaan dito sa shop para maayos itong problema nitong relo. Kasi nga guys, sa dami ng na-build up na corrosion dito sa loob gawa ng nabasa nung may-ari itong kanyang Citizen na 8200 is hindi na siya gumana. Kasi guys, hindi na nakakargahan o hindi na gumagana yung kanyang automatic system. Ganun guys, nakakasira ang tubig kapag nakapasok sa ating mga makina ng ating mga relo. And nga guys, kailangan guys pag magbabasa kayo ng relo o gagamitin ninyo sa pagbabasa o isi-swimming ninyo o kaya naman mauulanan ang inyong mga automatic watch, kailangan guys is sigurado kayo na waterproof yan o hindi napapasok ng tubig. Iba kasi guys yung waterproof sa water resistant. Ang waterproof guys is totally hindi talaga siya napapasok at yung water resistant is meron lang limit na pwede siyang mabasa. Ganun lang guys. Ayun na. Natanggal na natin yung corrosion na na-build up gawa nung nabasa o may nakapasok na tubig at ayun na, freewheeling na yung
akan itong automatic nitong Citizen na 8200. At sigurado guys, gagana na naman ito kasi kumakarga na naman yung kanyang automatic system. At para dito naman guys sa Casio Quartz is kailangan na natin tong palitan ng bagong makina para maayos at hindi na mag-back job. Ganyan guys, nakakasira ang tubig pag nakapasok sa ating mga relo. At ayun na guys, ganun kabilis makasira ng relo o ng makina ng relo ang tubig guys kapag nagtagal siya sa loob. Ulit-ulit na lang tayo nagpapaayos ng ating mga relo kasi hindi alam ng may-ari na nababasa na yung makina ng kanyang relo, napapasukan na ng tubig sa loob at nagbi-build up na siya guys ng corrosion sa loob na pwede magresulta yan guys sa pagkasira ng ating mga relo hanggang sa umabot sa punto guys na hindi na siya kayang ayusin at buong makina na ang papalitan para lang maayos yung unit o yung relo. At ayun na guys, kung nakatulong ang bidyong ito o nabigyan kayo ng kaalaman tungkol sa pagiging water damage ng ating mga relo, huwag nyo sanang kalimutang i-like ang bidyong ito at mag-subscribe sa aking channel. And guys, salamat sa panonood at sana magkita pa tayo sa susunod kong video na i-upload.